Inaalam na ng liderato ng PNP ang iba pang pulis sa sangkot sa panggidnap sa isang Koreano. Kasunod ng pag-aresto sa isa nilang kabaro. Nakuha ng panang CCTV ang mga suspect habang naghihintay sa hinihingi nilang ransom. Saksi si Salima Refran. Nakatambay lang sa unang tingin. Pero mga lalaking ito sa gasolinahan sa South Luzon Expressway, naghihintay pala ng ikalawang ransom mula sa pamilya ng Koreanong kinidnap nila noong Abril. Mahigit 5 oras naghintay ang mga sospek pero walang bayarang naganap. Natakot daw kasi ang mga kidnapper nang may dumating na mga pulis. Pero 3 pala sa mga sospek, mga pulis din. Ang isa, kinilala ng biktima na si PO2 Frederick Tolentino na nakadestino sa NCRPO. Naaresto siya nitong Sabado ng NBI Anti-Organized Crime Division. Dati na palang may arrest warrant si Tolentino nang i-hostage ang live-in partner at anak nito sa Pasig noong September 2010. Nang mahuli si Tolentino, ikinanta na niya ang mga kasamang sina PO3 Boyet at PO3 Alan Villaluz. Di patiyak ng NBI kung magkamag-anak ang dalawa. Nasa CCTV video rin ang dalawang Hapones na kinilalang sina Kenji at Yuji na umano'y namimili ng target ng grupo. May mga kasama rin silang alias Boy Negro, alias Leo at isang di pa nakikilalang lalaki. Tinutugis na ang mga sospek. Yung bagong modus na hindi na ginagawang captive ng ilang araw pa kasi mas risky yun sa kanila. Ang ginagawa nila ay iniikot-ikot na lang sa loob ng sasakyan. Captive yung victim at sa mga ilang oras na under detention siya doon, tumatawag ang mga kidnapper sa pamilya at pag na-put up na yung pera ay agad-agad nare-release yung tao. Tumangging humarap sa media ang biktima pero nakausap ng GMA News ang kanyang kapatid. 20 million pesos daw ang hinihinging ransom ng grupo hanggang natawaran sa 10 million. Sa mismong araw ng pangingidnap, nagbayad sila ng 4 million pesos at agad pinakawalan ng biktima. Pero dahil kulang ang binayad na ransom, patuloy raw silang tinakot ng grupo. Kaya nagpasaklolo na sila sa NBI. Na-inquest na nitong linggo si PO2 Frederick Tolentino sa Makati Prosecutor's Office. Reklamong kidnapping at serious illegal detention ang inihain laban sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Ayon sa NBI, taon na ang operasyon ng grupo at maaaring mas marami pang dayuhan ang naging biktima nila. Nakikipag-ugnayan na rin ng NBI sa PNP para sa iba pang mga pulis na sangkot din sa Kidnap for Ransom Group. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi